Inay Miggy Vlog! Hello mga nakshis! Eto na naman yung Inay Miggy nyo. Medyo matagal-tagal nga akong hindi nakapag-upload or nakapaggawa ng videos ko. Doon sa pinakahuling video na nagawa ko habang nagme-makeover ako ng kusina namin, nabanggit ko nga doon na nagagamot kasi ako. Kaya parang ang bilis-bilis kong napapagod parati. Dahil nga ang reason kung bakit ako nagagamot ngayon is nakita nga kasi ng doktor ko na meron akong hypothyroidism. Pero luckily, hindi ko naman ako kailangang maoperahan. So, for everyone's knowledge, ma-share ko lang din kung ano yung hypothyroidism. So, based dun sa doktor ko, yung hypothyroidism daw is ito yung kung saan hindi nakakapag-produce ng enough na hormones yung katawan natin. So, past few weeks, actually, nakaramdam ako ng mga common symptoms ng hypothyroid. Unang-una na nga doon, parang mas lalong hindi ko na natotolerate yung lamig. Masyado na akong nagiging ginawin. Akala ko noon baka mamaya sign of aging lang, tumatanda na tayo, ganyan. Tapos, chinecheck ko rin kasi yung temperature ko, baka mamaya meron pala akong lagnat, kaya ako giniginaw. Pero kapag nag-check naman ako ng temp ko, normal naman yung temperature ko, hindi naman ako lumalagpas or masyadong tumataas sa 37 degrees. Tapos, kagaya nga din ng mabilis na akong mapagod at madalas akong makaramdam ng body pains or muscle pain. Yung tipong akala mo tatrangkasuhin ka pero wala ka namang talagang lagnat. Tapos ayun nga yung parang pagod na pagod palagi yung katawan ko. Tapos every night or minsan kapag halimbawa nasa biyahe ako or nakatayo ako, madalas akong pinupulikat or yung leg cramp nga na tinatawag nila. Tapos parang feeling ko sobrang lungkot ko at nai-stress ako kahit sa maliit na bagay lang. Buti na lang talaga maaga akong nakapagpatingin sa doktor, kaya sabi ng doktor sa akin, hindi naman na daw yun kailangan na inoopera kasi natakot talaga ako. Kasi nga yung mga alam ko na merong sakit sa thyroid is inoopera sila. So dun ako natakot. So meron lang sa aking mga pinaiiwasan na food, tsaka nagagamot na nga ako ngayon. Aside dun sa hypothyroid ko, bumababa din yung potassium. Kaya yun yung binabantayan namin ngayon ng doktor ko. O pinapaiwasan na sa akin yung mga processed food, fatty food, yung mga ganun ba. Tsaka yung mga, ito kasi favorite ko talaga, yung mga inumin na matataas yung sugar, like yung mga soda, yan nga yung mga soft drinks. So, hindi siya maganda para sa merong hypothyroid. Tsaka yung mga sobrang mamantika, mga ganyan-ganyan. So, sign of aging at syempre, pag tumatanda tayo, isipin na natin talagang, tanggapin na natin na nagkakasakit na rin talaga tayo. So, niresetahan lang ako ng doktor ko ng gamot, yung levothyroxine. So, sa totoo lang nakakalungkot lang isipin ang hypothyroidism. Wala na kasi talaga siyang cure. So, kumbaga, pang forever mo na yung dala-dala. At ang kailangan mo na lang gawin is mag-take ka ng medication wherein pinapalitan mo or tawag dito, inaano mo yung thyroid hormone mo, nire-replace mo. So, syempre, hindi natin kailangang i-dwell ng bonggang-bongga yung sarili natin. Kaya nga kahit mabilis akong mapagod, pinipilit ko pa rin gawin kung ano yung mga nakasanayan kong gawin dito sa bahay. Mahilig pa rin talaga akong
maglinis. Yan lang kasi yung nagiging parang libangan ko kapag nandito sa bahay. Tsaka, syempre, kapag halimbawa may bigla ang, diba, bisita, mas maganda na yung malinis yung bahay kesa sa hindi. Ayan nga nung pagkatapos ng shift ko talaga yan kahapon, naisipan kong palitan. Kung nakita niyo yung video kanina, yung bandang umpisa ng video na to, pinalitan ko ng puting wallpaper yung aking workstation. Kasi nga, naka-color gray pa rin yun. And habang naka-shift ako, nakikita ko na gray pa rin siya. Hindi pa siya nakaka-adapt sa kung ano na yung kulay ng kwarto ko. Kaya naisipan ko na siyang palitan. Tapos, nung napalitan ko na siya, ayun nga, naglinis na ako sa terrace. Nakakalungkot, meron akong namatay na golden photos. Actually, nakita ko yun na namatay na siya nung pagkagaling namin ng Pangasinan. Kasi pagka-uwi namin ng bahay, nagdilig ako ng halaman dahil nga isang buong araw ko silang hindi nadiligan dahil nga nasa Pangasinan kami. So, nung nakita ko siya, as in, wala na, ang didilaw na ng mga dahon niya. Tapos, after few days, talagang dried na yung mga dahon niya. So, nakakalungkot lang kasi nabawasan ako ng isang hanging plants. Pero, ang ginawa ko naman, inalis ko na lang yung mga patay na golden photos, tapos pinalitan ko na lang siya ng Vietnam rose. Kasi yung Vietnam rose naman, hindi naman siya nangangailangan ng masyadong araw-araw, madalas mong tutubigan. Tsaka, mas nagtatrive siya kapag direct sunlight yung pinipwestuhan niya. Kaya mas okay na rin siya yung ilagay ko dun sa pwesto ng golden photos kasi direct sunlight yung pwesto nun. Tapos after ko ngang maglinis at magdilig dun sa may itaas, inayos ko rin yung mga nakasampay. Bumaba na ako dito sa baba kasi naaamoy ko na yung panghe ng ihi ni Cookie. Syempre, alam naman natin na kapag meron tayong mga alagang aso, sobrang tindi talaga ng panghe ng ihi nila. So, ayun, nauwi na rin ako sa sobrang paglilinis nitong ibaba. Hindi ko na napigilan yung sarili ko kahit na hinihingal na ako dyan kanina. Tapos, after kong malinisan yung flooring nitong harapan namin, nagsalang na din ako ng pwedeng malabhan. And yung tuwalya kasi namin, nakalagay na to sa laundry basket namin before pa kami umalis, pumunta ng Pangasinan. Kaya, ayan, isinalang ko na rin siya. And after kong malinisan doon habang nakasalang yung aking mga tuwalya or aming mga tuwalya, lumabas na ako dito. Cairo! Cairo! Dito ka maligo! Cairo! Ako'y silosa kong si Cookie. Dahil nga may dumaan na basura kanina, ayun na nga, pinalitan ko na lang ng sako muna yung ilalagay dun sa may basurahan namin. Naubusan na kasi kami ng trash bag. And diniretso ko na rin yung pagtatabas nung halaman namin dito sa harap. Medyo makapal na rin kasi siya. Natutuwa ako dyan sa halaman namin na yan kasi binigay pa yan sa akin ng ahente ko noon nung nasa Alorica pa ako. Kinuha nila yan dun sa harap ng mall ng Alphaland. As in, tinabasan lang nila ako. Tapos nakakatuwa, dumami na siya ng ganyan. So, ayun, trinim ko lang siya. Pangalan nga pala niyan, Devil's Backbone. Diba? Nakakatakot. Tapos merong may dumaan na gulay na may kasamang lomi. Bumili na rin ako noon. Yun yung uulamin namin or inulam namin kaninang tanghalian. So, ayun na nga mga nakshi, patapos na ako dito. Medyo napahaba na rin yung kwentuhan natin. Salamat sa pagsama! Inay Miggy Vlog! See you on my next feed! Paalam!